President Bongbong Marcos has retained Labor Secretary Benvenido Laguesma in his cabinet. Now, let's get his reaction to this development. Joining us on the show today, Secretary Laguesma. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Gretchen, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybat at mga televiewers. Secretary, una-una, kailan niyo po nalaman na kayo po ay retained dito sa cabinet ng Presidente? Kahapon po, nung i-announce ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kasama po ako doon sa mga cabinet members na dinikline ng ating Pangulo ang courtesy resignation. Oo. Tinawagan din po kayo? Nanonood po ako kasi nabigyan po ng abiso na meron pong press con. Kung natatandaan mo, Gretchen, nung nakaraang linggo may press con na may mga in-announce. So, inassume ko na pag nag-press con uli si Executive Secretary, baka meron na namang announcement. So, nag-abang ako pagkatapos ko po manggaling sa isang pulong. At yun nga, medyo directly napakinggan ko po na binanggit niya yung aking pangalan na kasama sa mga mariretain na member ng cabinet. Meron po bang bagong mandato ang Presidente dito sa kanyang pag-retain po sa inyo from the DOLE point of view at pati po sa directive po sa lahat? Ang maliwanag po ang binanggit ng Pangulo, business not usual. O ibig sabihin po na kung meron po kaming ginagawa na nakakatulong, dapat palakasin pa namin, pag-ibayuhin pa, at ibaba namin talaga dun sa mga higit nangangailangan. Yun po yung aking pangunawa dun sa sinabi ng Pangulo na dapat nakafocus, maging accessible, at ang DOLE in particular, dapat ay maging talagang results-oriented, gamitin ng maayos ang mga resources at makipag-ugnayan ng masugid sa atin pong mga constituencies, in particular ang mga manggagawa at ang mga namumuhunan. Okay, Secretary, kung titignan po natin yung listahan, parang na-retain naman po halos lahat. Na ikinagulat din ng publiko dahil ito nga po sinasabi ng Presidente na gusto niyang kahit papaano lalo pang paigtingin yung serbisyo ng gobyerno. Pero it would seem that parang tatlo lang po yung major appointees na natanggal. Nagdulot ito ng mga katanungan sa kung ano nga ba yung naging goal ng Presidente dito sa paghingi niya ng resignation talaga. Kung masasabi niyo po. Sa akin pong pananaw, karapatan naman po at plenary po ang authority ng ating Pangulo dahil siya naman po ang pumili, humirang, siya rin po ang pwedeng magtanggal. Ang akin pong pananaw ay gusto niya pong mag-deliver ng strong message na dapat nga, yung inuulitin ko lang, Gretchen, hindi siya yung business as usual lamang. Meron siyang mahigpit na strong signal na pinaabot niya sa pamamagitan po ng pagre-repaso ng performances ng mga iba-ibang kalihim ng mga departamento na kinakailangan talaga yung layunin niya ng mga serbisyo ng ating iba-ibang departamento, nagkakatulong-tulong at nagbibigay ng malaking pakinabang sa ating mga mamamayan. Okay, Secretary, sa assessment niyo po, kamusta naman po ang accomplishments ninyo at ng DOLE sa nakaraan 3 taon? So far, medyo maayos naman. In fact, kung iyong mamarapatin, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, yung mga mga tumitingin sa atin pong performance, for example, ang COA, 3 sunod na taon na po na kami po ay unmodified opinion. Ang may kinalaman po yan sa aming pagmamanage ng pondo at tinitignan nila paano nakararating at sinong mga naabutan ng mga serbisyo ng Department of Labor and Employment. Tinignan din po ang aming mga ginagawang proseso sa bahagi naman po ng ARTA at sa kabutihang pala din na Gretchen, medyo maayos po ang aming mga nakuhang rating, no? Hindi po siya average, medyo mas mataas po sa average. At sa bahagi din po ng DBM na siya naman po tumitingin din sa aming mga performances, lahat po ng attached agencies ng department at saka yung mga regional offices po ng Department of Labor and Employment, karamihan po ang nakuha po ay very satisfactory
meron pong dalawang ahensya na outstanding ang performance. So, ito po ay nagbibigay sa amin din ng inspirasyon na pag-ibayuhin pa yung aming delivery ng services. Hindi dahil nakakuha ka ng magandang rating, ibig sabihin ay complacent ka na. It continues to be an inspiration. Nagbibigay po sa amin dito ng reminder na you are as good as you perform. No? Yun po yung message yan. Dapat lagi po ang ating pamantayan o standard over and above po dun sa nagawa mo nung nakalipas na taon at tatiyakin nga na ang mga resources na ilalaan at naiupol at nakararating sa mga dapat na tinutulungan ng ating pong departamento at na kasama na rin po ang buong pamahalaan. Noong 2024 po, nabanggit ng Pangulo ang ambisyon na madala yung unemployment rate to 2%. Nasa na po tayo noong January, nasa 4.3% pa lang po tayo. For now, what are the unemployment rates? Ang pinakahuli po 3.8, no? Pero sa doon po sa Philippine Development Plan, actually within the target po 4% to 4.5 po yung target doon. Alam po natin na hindi siya ganun kasimpleng targeting dahil marami pong mga challenges o constraints na dapat ay binibigyan o tinutugunan ng mga solusyon. Bahagi na po dyan yung mga adverse effects ng climate change, rapid technological advancement, at may kinalaman din po doon sa mga geopolitical tensions na nangyayari. Lahat po ito nakakaapekto doon sa ating pong labor market. Kaya tuloy-tuloy din po ang ating pagpapataas ng antas ng intervention. Sa katunayan, nung nakaraang Mayo 5, May 5, nilunsad po yung Trabaho para sa Bayan Plan na tatagos po ito ng 2025 hanggang 2034. Ito po yung tinatawag na National Master Employment Plan at bahagi po dito sa nasabing plano yung pagkakaroon po ng isang tinatawag na Interagency Council. Pinangungunahan po ito ng NEDA o ngayon ay DepEd, Department of Economy, Planning and Development. So sila po yung nangunguna. Bahagi po naman dito ang DOLE, DTI, ang DILG, at DBM at DOF. Kasama po dito ang mahalaga ay yung partisipasyon po ng kinatawan ng pribadong sektor. May galing po sa labor organization, sa employers organization, at sa atin pong marginalized or informal sector. So ito po yung plano na magiging pagbabatayan ng mga hakbangin ng mga programa at proyekto ng pamahalaan upang mapuntahan po natin yung sinasabi na magkaroon ng inclusive growth, mabawasan po ang poverty incidence ng single digit, at sa bahagi po ng DOLE, ang pinakamahalaga, makalikha po ng quality jobs, no? Decent and productive and sustainable jobs po para sa ating mga manggagawa. Okay. Alam po natin na tayo ay nagkakaroon ng problema sa larangan ng edukasyon at yung kahandaan ng ating mga graduates na magpunta o makahanap ng trabaho pagkatapos nilang dumaan sa senior high school. Kamusta naman po tayo dyan? And nagmamatch ba doon sa hinahanap ng mga kumpanya? Ano po yung mga ginagawa po natin para masolve yung gap na yun sa ngayon? Gretchen, nung nakaraang taon, nagkaroon po ng direktibang Pangulo doon po sa tinatawag na pagpapaloob o embedment nung pong techbook doon po sa curricula ng mga senior high school students, no? So ibig sabihin na nagtasanib puwersa na po ang DepEd, ang TESDA, bahagi din po ang DOLE upang ma-address yung binabanggit mo, no? Yan ay actually ang sinasabi diyan laging job skills mismatch o kaya naman ay education job mismatch, no? Kasi ang natapos mo ay hindi nagdudulot o nagre-resulta sa pagkakaroon mo po ng trabaho. So tuloy-tuloy po sa bahagi ng Department of Labor and Employment, specifically Gretchen, meron po kaming mga programa. Ang layunin po nito ay may kinalaman sa pagtutukoy ng mga intervention para po sa tinatawag na youth employability. Meron po kaming school to work transition programs, kasama po dyan yung SPES, GIP, Job Start,
At bahagi din po yung aming Career Support Development Program kung saan po nagkakalob tayo ng counseling din. Bahagi po yung counseling, maihanda po natin yung ating mga mag-aaral na magiging bagong miyembro po ng ating labor force. So, tuloy-tuloy po. At kung matatandaan mo rin, Gretchen, ito po, meron tayong EDCOM 2 ngayon na talagang tinatalakay, hinihimay po nila yung may kinalaman sa ating pagpapalakas ng pundasyon ng edukasyon dahil ito po ang mahalagang kwalifikasyon o instrumento para makakita ka ng maayos na trabaho. At very recently rin Gretchen, yung pong ating EBET Law, Enterprise-Based Education Training, ito rin po ay medyo lead agency rin dito ang ating pong TESDA kung saan po ang tinutukoy nito ay retooling, upskilling at pagpapalakas ng kasanayan ng ating mga manggagawa batay po dun sa mga pangangailangan o binabanggit ng mga emerging jobs ng ating pong mga investors at existing companies in the Philippines po. Nasaan po ang DOLE pagdating naman po dito sa legislated wage hike proposal na 200 pesos? Kayo po ba ay pabor doon? At sa ating huling report, nalaman po natin na meron din 8 wage adjustment petitions in front of the Regional Tripartite Wages and Productivity Board requesting for 555 pesos increase. Ano po ang posisyon ng DOLE? Ang DOLE po ay ang amin pong responsibilidad. May kinalaman po sa mga panukalang batas. Magkaroon po kami ng pagkakaloob ng tinatawag na technical inputs. No? So, yung tinatanong mo kung pabor o kami ay hadlang, hindi po kami nagsasabi na kami ay humahadlang o pumapabor. Ang pinapakita po namin, ano yung mga senaryo na pwedeng mangyari dahil sa pangkasalukuyan sa ating sistema, Gretchen, at batid mo ito, ang mandato po ng DOLE sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay may kinalaman sa adjustment ng umiiral na minimum wage. Over and above the minimum wage po, yun po yun naman ay ginagampanan sa pamamagitan ng collective bargaining negotiations ng mga union sa mga organized companies. At meron din naman pong tinatawag na bilateral na usapan ang mga manggagawa at kanilang employer may kinalaman sa adjustment, hindi lamang ng sweldo, pati yung iba pang mga benepisyo na nakabatay naman po sa kasanayan ng ating mga manggagawa. So kami po ay tuloy-tuloy na gagampanan namin yung pag-a-adjust ng ating pong floor wage, entry level, yung minimum wage. Dahil yan nga po ay direktiba ng ating Pangulo na magkaroon ng timely review 60 days prior to the anniversary of the latest wage increase. Kaya nga po, sa pangkasalukuyan, yung pong proseso ay umiikot na at gumagalaw na po sa bahagi ng National Capital Region. Yung nabanggit mo na mga petisyon o kaya mungkahi kung anong halaga, yan po ay isasaalang-alang doon sa pagdidinig na gagawin po ng ating pong National Capital Region Tripartite Wages and Productivity Boards. Nakatapos na sila ng public consultation sa Gretchen at ang susunod niyan ay public hearing sa buwan na ito at inaasahan po natin na sa darating na Hulyo meron na pong lalabas na desisyon ng Wage Board, may kinalaman kung anong pong halaga ang kanilang mapagpapasyahan na karagdagan sa ating umiiral na minimum wage, particular dito sa National Capital Region. Medyo malaki pong hinihingi nila. Siguro ito po ay tugon doon nga po sa living wage sa NCR na binanggit ng Ibon Foundation na nasa 1,200. Pero itong legislated wage hike, tingin niyo po ba may pag-asa ito? Kasi iba naman po yun, no? I mean, would you rather go through these tripartite wage boards? At ano po ang talagang posible? Oo. Yeah, Gretchen, alam mo, yung ang gusto ko sing bigyan ng DNA, yung pagpapanukala ng batas, yan po'y mandato ng ating Kongreso, both houses, no? Senado at saka House of Representatives. Akin lamang sa iyong kapahintulutan, nais ko lamang ulitin na kami nagkakalupo, pinapatawag po kami sa hearing bilang resource persons, sinasabi po namin yung pwedeng maging senaryo, may kinalaman sa employment creation or employment level, sa ating pong inflation rate, pa ating pong GDP o gross domestic product. Mga factors po na dapat isaalang-alang kasi
mahalaga po na mapanatili natin yung pagdami at paglikha ng mas maraming trabaho. Kasi pagka nakita po natin na ang demand ay hihigit doon po sa supply natin ng manpower, palagay ko hindi na po natin pag-uusapan ng minimum dahil ang mga manggagawa sa tuloy-tuloy na intervention po ng DOLE sa pamamagitan po ng TESDA at iba pang mga ahensya na nagkakaloob po ng karagdagang kasanayan at kaalaman sa ating mga manggagawa, yung pong minimum siguro ay hindi na yun ang pag-uusapan. Pag-uusapan, ano ba ang angkop na sweldo? Lalo na po yung mga manggagawa natin na skilled, dapat po pagkalooban sila ng mas mataas na sweldo batay po sa kanilang angking kwalifikasyon at angking kasanayan. Okay, maraming salamat po sa update at sana may pagpatuloy, pag-ibayuhin pa no, sa mga susunod na 3 taon. Thank you so much for your time, Labor Secretary Bienvenido Ulaguesma. Maraming salamat din, Gretchen. Magandang umaga.